Hi guys, I'm back, Russell Shanko, your vlogger here in New Zealand. And I would like to introduce to you our dear Assistant Pastor of Villaset Fellowship Church here in North Shore, Auckland, New Zealand. And Pastor Alex Hernandez, go ahead. Hello everyone, Pastor Alex here from Phil and Said Fellowship. I've got some exciting news to share with you all, lalo na po sa mga Filipino nating mga kababayan. Starting this June to 2024, get ready for weekly face-to-face worship services. If you're new or looking for us, we're located at 16 Poland Road, Glenfield, Auckland. We're based inside Belong Church. Join us every Sunday at 5 p.m. as we come together to lift the name of the Lord Jesus Christ. See you there. Kita-kits po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise God that we are Hallelujah. here. Sino po ang natutuwa na nandito po ngayon? Tayo po tayo kung Amen. tayo po ay natutuwa, di ba po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Before we start our first song po, tayo po ay pumalakpak. Tuturuan po tayo ni Dirk ng beat. And everyone has to do the same. Ayan. Lahat po ba'y pumapalakpak? Lahat po tayo Amen. pumalakpak. Itaas po natin ang kamay natin. Ganyan. Kakantahin po natin, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Let's sing. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. Shout out your praise, there's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Come on, church, let's clap our hands, sumaya po tayo. We are Let's here praise to and rejoice. worship. Let's go, we worship the God who was. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Come Lord. on, church. Our God is Hallelujah. surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Kabayan po natin. Come on, let's go. Hallelujah. Sing, we sing to the God who heals. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. And He hung upon that cross, hung upon that cross, and He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. Let's go, there's joy in the house. There's joy in the house Come on, of the church. Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Shout out your praise. We shout out your praise. Come on, shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. And sing, we were the beggars. We were the beggars. Now we're royalty. We were the
prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, church. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, church, let's sing. There's joy in the house of the Hallelujah. Lord. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Let's shout out. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Come on, shout to the Lord. We shout out your praise. Shout to the Lord. Come on. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. Come on, church. Let's give our God a round of applause. We shout out your praise. We shout out your praise. Hallelujah. Shout hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Hello. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ang ating buhay na Diyos. Magandang gabi na po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa gawain ng Diyos. Sa gawain natin ngayon dito sa Phil and Sid Fellowship. Binabati po natin ang bawat isa ng magandang hapon at happy Sunday sa ating lahat po. Welcome po natin ang lahat po nandito ngayon. Lalo na po ang ating mga leaders, pastor from Sydney, karating lang niya kahapon. So, welcome po natin muli ang ating pastor Jojo Asi po. So, Yay. siya po ang ating magiging speaker mamaya po sa hapong ito. Handa na ba kayong makinig? Mamaya po. Hallelujah. Ganun din po ang ating pastor, Pastor Alexander. Welcome din po natin sa gawain ito. Lahat ng mga leader nandito ngayon. Maging hindi ko nalalahatin, lahat na pamilya nandito ngayon, welcome po natin. Happy Sunday po sa ating lahat. Amen. So, sa hapong ito, kung magtaka kayo, meron tayong tab dyan. Meron pong gagawin na baptize mamaya po sa ating mga kids. So, ito po gagawin ni Pastor Alex. Hallelujah. Binabati din po, welcome din po natin ang ating mga kapatiran na sumusubaybay sa online Facebook natin po, kung saan nakarating ang ating mga ginagawa dito sa New Zealand. Hindi po aksidente na kayo na nakikinig ngayon. Hindi po aksidente na kayo na nanonood ngayon. Ito po yung purpose ng Diyos para makasama niyo kami sa gawaing ito. At ang sabi nga ng kaniyang salita, kung kayo'y nakakarinig ng salita ng Diyos, huwag niyong tigasin ang inyong mga puso. Amen? Hallelujah. So ngayon po, dumako tayo sa ating announcements. Amen. Hallelujah. So ang ating pong Phil and Sid prayer meeting, ito po ay gaganapin po sa June 7, Friday 8 p.m. po, via Zoom. So ito po ay pinangunahan ng ating kapatid na Teresa Chong. So inanyahan po natin ang lahat po na mag-attend sa ating prayer meeting. Kung meron po kayong mga prayer requests, huwag niyo pong kalimutan na i-reach out ang aming pong leader, si Sister Teresa Chong, dahil po doon ay malalaman natin kung gaano kakapangyarihan ang ating buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. So ang atin din pong worship service next June 9 na ito, gaganapin din po dito sa Belong Church. Meron tayong bisita, ang ating pong speaker, si Reverend Pastor Ferdy Magno. Galing po itong Australia po.
Wini-welcome po namin ang lahat na mag-attend din po sa gawaing ito. Praise God. Ang ating na pong Connect Group ay gaganapin din ito sa June 15. Ito po is Saturday, 6:30 p.m. Doon po ito sa South, sa Larita Family, Gornis House, no? Sa amin po ito, mga kapatid. Wini-welcome po namin kayo na pumunta upang magpatuloy na gagawin ang will ni God sa atin dito sa New Zealand. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ito na po ang ating Kids Ministry na gaganapin na po ito ngayong June 16, Sunday, 5 p.m. po during worship service. Ang ating pong leader nito, walang iba kung ating kapatid na Sister Vicky. So, kung meron kayong mga bata, mga kids po, sa akin meron akong 4. So, dalhin po natin ito, turuan po natin ito habang bata pa sila para malalaman nila kung ano po ang buhay na mayroong Diyos ang ating mga buhay. Makilala nila ang lubusan ng ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Ang ating church anniversary naman po, ngayong October 6, Sunday ito 4 p.m. Gaganapin din po dito sa 16 Pulan Road, Glenfield, Ilong Church po. Dito po sa kung saan tayo nandito ngayon. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong water baptism, no? Ito na po, mamaya na po. Tama po ba? So, kung wala na po, tayo po'y pumikit. Tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, na kung saan dinala mo kami sa lugar na ito, Panginoong Diyos, na safety. Dinala mo kami, Panginoon, sa lugar na ito upang sambahin ka namin, papurihan ka namin, Panginoong Diyos. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Patuloy niyong i-bless, God, ang aming mga kapatiran na nandito ngayon at ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa po, Panginoon, papunta pa lang sa lugar na ito. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoong Diyos, na safety makarating dito at kasama naming mapurihan ka sa aming mga buhay, Lord. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Patuloy niyong i-bless. Kontrolin mo po ang loob at labas sa building na ito na magiging ikaw lamang, Lord, ang aming maitaas sa aming mga buhay. Na wala pong karapatan ang kaaway, Panginoon, na maka-interrupt sa aming gagawain ngayong hapon, Panginoon, hanggang matapos ito. I-bless mo po ang lahat na ginagamit mo, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Na mapuno kami ng pagpapala, Panginoong Diyos. Alam namin, Panginoon, Diyos, na nais namin, Lord, kalapitan ikaw. Na nais namin na kausapin ikaw sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil ikay buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil ikaw po ang nag-provide po sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Salamat o Diyos sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, salamat muli sa hapong ito. Ikaw lang, wala pong ibang maitaas sa mga oras na ito kung hindi ang iyong dakilang pangalan lamang. Ang pangalang Jesus, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat muli, Lord, sa kabutihan mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, this is your moment. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hello, good evening to everyone. As we continue to worship our God sa gabi pong ito, ay pwede po bang please turn to your left and to your right and say, God is good. Sige po, God kamayan is po natin good. ang bawat isa. Sige is po, good. left, right, likod, harap. Sabihin po natin, napakabuti ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Come on, as we continue, good evening to everyone. You know, tonight, ngayong pong gabi pong ito, we will have a water baptism. And we have 4 candidates for following water baptism sa gabi pong ito. So, for our understanding, para po maintindihan po natin maigi, ano po ba itong water baptism? What is the significance of baptism? Or ano po ba sinisimbolo po nito, yung kahalagahan po nito? Or why do we baptize? Sa mga kumikilala, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating pong buhay, bakit ba natin kinakailangan mag-follow o sumunod po sa tubig ng bautismo? Because biblically speaking, baptism is a public confession of our faith in Christ. Ibig sabihin ay ibinabandera mo, ibig sabihin pinagyayabang mo na ikaw ay follower o tagasunod po ng ating pong Panginoon. Okay?
And baptism po is an open declaration that a person is committed to Christ and is under Christ's protection, guidance, and care. Yun po yun. And by the way, baptism po mga kapatid is not required for salvation and does not wash away our sin. Hindi po ito nakakapaghugas ng ating mga kasalanan. But we baptized moreover in order to follow the example of Christ our Lord. Naging magandang halimbawa po ang ating Panginoon, kaya pinapakita din po natin. Yun po ang ibig sabihin po ng baptism. Na kung saan, kapag ikaw ay inilubog, ang sinisimbolo po nito ay yung dati mong pagkatao ay inililibing na. At kapag ikaw ay inahon na, ibig sabihin, ikaw ngayon ay isa ng bagong nilalang. Alright? Amen po ba? So tonight, mga kapatid, I would like to present to all of you our candidates to follow the water baptism. Tawagin po natin sila. Ang Clarita Brothers. Pwede po ba natin tawagin sila? Brother Jaysher Pahe Larita and Brother Jaysrel Pahe Larita. And also tawagin natin Sister Divine and si Kuya Dave. Sige, let's go. Praise God. Sige po, pwede po bang let's give the Lord a clap offering para po sa buhay po ng mga kabataan po ito. And by the way, pwede ba dito tayo sa may bandang gitna? Yan. Yan. Alright. Alam niyo po ba, kahit na mga bata pa lang sila sa batang edad, ay naiintindihan po nila kung bakit sila kinakailangang sumunod po sa tubig po ng bautismo. Okay? They believe in their hearts and in their minds, mga kapatid, that Christ was the only way, the truth and the life, their spiritual salvation. Siya po ang dahilan lang kung bakit po may kaligtasan ang ating pong Panginoong Yesus. But before we baptize them, mga kapatid, let's call our senior pastor, Pastor Jojo, to pray for them. Sige po. Tayo po'y manalangin, pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa oras na to dahil po, Panginoon, meron kang mga anak na handang magpasakop sa iyo at mag-undergo ng water baptism. We pray, Lord, and for Jaysher Larita, kay Jaysrel Larita, kay Dave Prestosa, and Divine Prestosa, na maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Padalain mo, Panginoon, ang iyong mga anghel na kasama namin na magbabautismo sa kanila, Panginoon. Hayaan mo ang banal na Espiritu Santo ay mapa sa kanila sa oras na to. Habang sila'y binabautismohan, nilulubog sa tubig, madama nila ang iyong kapangyarihan. Lord, nagtutuwa kami, Panginoon, sapagkat doon sa iyong salita, sa binanggit mo sa Book of Acts, Lord, that you tell, Panginoon, na repent and be baptized in the name of Jesus. At ito po'y mangyayari ngayon. Lord, doon po sa Acts chapter 3, libu-libong mga anghel at ang mga maraming mga mananampalataya ang nagbalik loob sa iyo at nagpabautismo. Kami po ay kasama, Panginoon, naniniwala kami kasama sa iyong dakilang plano at layunin na ang lahat ng mga anak mo na maniwala at sumamba sa iyo ay magpabautismo. Salamat po sa mga batang ito sa kanila pong murang edad. They have decided to follow you, O Jesus, and this is your will. And may you bless them, O God, and bless, Panginoon, ito pong gagawin namin ito upang mahayag sa buong mundo na, Panginoon, na ikaw ay, Panginoon, at Kristo namin, na ikaw ay buhay. Lord, sa iglesia, sa Philansed Fellowship Church, kasama ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan mo lang ang dakilain, O Lord. At kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehiyo at opportunity ito na binigay mo sa amin sa araw na to. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And as we baptize them, let's continue to praise our God sa gabi pong ito. Tawagin po natin muli ang ating pong worship team. Come on! There's joy
we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. 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 We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. And He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 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 We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Papurihan natin ang ating Panginoon. There's joy in the house of the Lord. Come on, There's joy in church! the house of the Lord today. And we won't be quiet. Let's shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 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 Thank you, Lord. We praise you, Jesus, Lord God. We praise you and we honor you. Thank you, Jesus, na na-witness po namin, Lord God, such a monumental time for these children, Lord God. We pray over them, Jesus. We speak blessing over them, Lord God. In the same way that you have blessed us, Lord God, you will bless these 4 kids as well, Lord God, sa kanila pong pag-grow as they come to know you more, Lord God, and as they grow into the people that you want them to be, Lord Jesus. We thank you, and we praise you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon one more time.
we just never run out of reasons to give praise to our God. Amen po ba yun? Amen. Amen. And let's go to our next song. This song, we've sung it before. It's Trust in God. Savior, the one who will never fail. Sing, Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, church, let's sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God. Come on, church. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard and He answered. And that's why we trust Him. And that's why we trust Him. That's why we should trust Him. God has so many promises for all mankind, but we need to seek Him to unlock them. We need to seek Him. We need to seek Jesus to experience these promises, the covenant that He has given us. So church, come on, let's sing this song. Let's sing this part as loud as we can. I sought the Lord, and He heard and He answered. Very simple words, but come on, church, let's put our hands up and sing, I sought the Lord, and He heard and He answered. And that's why I trust Him. That's why I trust Him. Every single person in this place, raise your hands and sing, I sought the Lord. Come on, church. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him.
That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. I sought the Lord, and he heard. Come on, church, I sought the Lord. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I Come on, church, trust in God. That's why I trust in. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, church, let's use this time to give praise to God, to sing whatever song that is in your heart. Shout your prayers to Jesus. This is your time with God. You can give him thanks. You can honor him. You can cry out to God if there's something in your heart that you need to let go of. You can sing hallelujah. You can give him your heart. Come on, church. You can lift your hands in prayer. Church, welcome
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to reign, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let's sing that again from the start. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Come on, church, let's sing it louder. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's sing that again. 'Cause your name is power. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Cast it over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. 'Cause your name is power. Come on, church. Your name is healing. Your name is life. It's life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, let's sing that again. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's sing this next part. It says, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for our family. I speak the holy name of Jesus. Can we sing this, church? Shout Jesus from the mountains. Come on, let's sing. Shout Jesus from the
mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Are you singing for your family? Jesus for your family. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. I sing, shout Jesus from the mountains, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Come on, church. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Let's sing. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Over every end, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Let's say, 'cause your name is power, 'cause your name is power, 'cause your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, church, 'cause your name is power, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let's sing, 'cause your name is power, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, church, let's sing that one more time. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. We speak Jesus. We speak Jesus. We speak Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin. We speak in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is life in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. I speak Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We can see your holy presence in
this praise. We love you, Jesus. Salamat po, Panginoon. At kami ay nakakaawit, kumakanta ng papuri sa iyo. Salamat po sa praise and worship team, sa church, sa bawat isa na nandito upang purihin ka, O Lord. Itaas ang iyong pangalan. We love you, Jesus. Lord, sa oras pong ito, I pray, Lord, na ang bawat isa na nandito ay patuloy na maranasan ang pag-ibig mo, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kagalingan, O Lord. Let your holy name be praised, Jesus. I-reveal mo po ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. We want to experience your love, your joy, your power in the name of Jesus. We speak blessing in the name of Jesus. We speak victory in the name of Jesus. We will overcome the trials and temptation in this world because we have Jesus in our hearts. We have you, O Lord. We can overcome every trials, O Lord. We will receive healing from you, O Lord. And let your power be upon us. Let your Holy Spirit, Lord, maranasan namin sa bawat nakikinig at kasama namin sa pag-worship sa iyong pangalan sa oras ito. Maging sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, i-reveal mo kung ang iyong kapangyarihan. Ikaw ay mangungusap sa amin, Panginoon. Ipapahayag ang iyong kapangyarihan sa lahat ng dako ng mundo. At maraming tao ang magbabalik loob sa iyo. Maniniwala sa iyo dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan. Ikaw ang naghugas sa aming mga kasalanan. Naranasan namin ang water baptism at ang baptism ng Holy Spirit sa oras na ito na ginanap namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay nandito sa oras namin, sa lugar na ito. At hayaan niyo po, Panginoon, as we continue to worship you, by the word, O Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita ay patuloy na maranasan namin kung sino ka. Ikaw na Diyos sa buhay. Ipapahayag namin kung sino ka, Panginoon, dahil naranasan namin ang pag-ibig mo, ang iyong kadakilaan. Tunay na ikaw ay dakila. Dapat kang sambahin, O Lord. Purihin ka, aming Panginoong Yesus. Sinusuko namin sa iyo ang aming buhay, ang aming tenga, ang aming puso, sapagkat, Panginoon, O Lord, ikaw ay sumasa amin. At salamat po, Panginoon, sa oras na ito, hanggang sa amin pong pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, ay mararanasan namin ang hindi pa namin naranasan sa aming buhay. Ang tamis ng pag-ibig, ang tamis ng kaligtasan, at ang tamis ng iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. It's good it's good thing na nakabalik po ako sa ating pong church. Magandang gabi sa atin pong lahat, mga kapatid. Hello. Amen. Praise the Lord. Salamat din kay Pastor Alex na patuloy na nangangalaga sa ating church dito sa New Zealand. So ako po ay nakabalik from Australia sa Sydney kahapon, and I am so blessed to be with you tonight to deliver the message from the Lord. At ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay nasa bagong tema na po tayo, mga kapatid, ng buwan na to, New Covenant, no? Ang ating pong topic ngayon. Ang ating pong tema for the month of June. And ang ating pag-aaralan ngayon ay about absolute freedom or yung unrestricted liberty. Alam niyo, mga kapatid, tayo po ay nasa ilalim na ng grace of the Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas, no? And we have freedom in our Lord Jesus Christ, no?
sa ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng absolute freedom. We have unrestricted liberty or lubos na kapayapaan. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon, Diyos, sa mga regulasyon, sa mga kasalanan, sa sakit, sa kamatayan, at maging sa kasalanan. Dahil tayo ay nasa ilalim tayo ng New Covenant, nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos, meron na tayong absolute freedom. Ano ba ibig sabihin nito? Ito po ating pag-aaralan ngayon. So, si Juan, o tawagin natin siyang John Doe, siya po ay he was a sinner, and one day, lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo, and tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior. So, nag-decide siya, one day, nag-decide niya, sabi niya, Pastor, gusto ko pong magpabutismo. No? So, he claimed that meron na siyang freedom. So, and he exclaimed, I am now free. I can do whatever I want. Absolutely, I have freedom. Ito po yung kanyang sinasabi, I am free. So, after some time, makalipas ng mga ilang panahon, so bumalik siya sa kanyang old ways, no? Bumalik siya sa kanyang vices, naglalasing siya, nag-cheat siya, nag-clubbing, nag-womanizing. Ang kanyang nire-reason, sabi niya, I have Jesus naman, so kapag ako'y lumapit sa Panginoon, papatawarin naman niya ako sa aking makasalanan kapag ako'y nanalangin sa Diyos. So naniniwala siya na ang Diyos ay God is gracious. So, it appeared to Juan o kay John Doe na siya ay mistaken. Kasi ang understanding niya about absolute freedom at siya yung grace ng Panginoon ay twisted. Twisted yung kanyang understanding. So ngayon po mga kapatid, tingnan po natin kung ano ba ibig sabihin ng absolute freedom. No? So pag-aaralan natin yung Colossians chapter 2. Kung meron kayong Bible dyan, so I encourage you na buksan natin yung Bible dyan sa Colossians chapter 2. At tingnan po natin yung mga katotohanan sa Biblia na to. Ano yung konteksto? Alam nyo, ang Book of Colossians, ito po ay sinulat ni Apostle Paul noong around AD 60, na ito'y sulat niya sa mga believers. No? Ang mga believers doon sa Colossus ay mga primarily sila ay mga Gentiles. So at nag-warn si Apostle Paul sa mga sa mga Kristiyano doon about kasi nagkakaroon sila ng subtle arguments, and nalaman ni Paul that hindi naman na-meet ni Paul ang mga mga Colossians believers doon, na kundi ito ay nalaman lang niya kay Epaphras. So nagtuturo doon ng mga false teaching. So ito ay nagte-threaten o nag-undermine ito ng kanilang Christian faith. And ito po yung sinabi sa verse 6. Kung may Bible po kayo doon, so sa chapter 2, verse 6, ito po sinabi, sabi niya, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo. Ito po sinasabi ni panawagan ni sulat niya, no? Magpakatatag kayo at isalig nyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So ang ganda ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus, na binibigyan niya ng encouragement. Dahil naranaman nila, mayroong mga deceptive philosophies. So ano ba yung ibig sabihin ng deceptive philosophies or yung mga false teaching? So maganda pong tingnan natin to para makita natin dito sa Bible. So sa next slide, tingnan po natin yung mga deceptive philosophies of false teaching na meron dyan po sa chapter 2. So sa verse 8, sa verses 8 to 10, ito po yung unang deceptive, no? Gnosticism. So ang kanilang tinuturo, ito po yung nandoon sa panahon nila, no? Na panahon ng Colossus. Tinuturo nila that the key to salvation is spiritual knowledge. Ibig sabihin ng knowledge is gnosis. So kapag meron kang extra knowledge about God, magkakaroon ka ng kaligtasan. And another thing na deceptive philosophies na nandoon sa mga taga-Colossians, yung legalism, no? Ito yung sila ay nagtuturo sila ng mga kailangan. Ito yung mga Gentiles, no? Sa mga Gentiles, sila ay nakakilala na sa Panginoon. Alam nyo, nung sila ay nakakilala sa Panginoon, yung mga Hudyo, sabi nila, dapat kayong
i-observe nyo yung circumcision, yung Sabat. Pero sinasabi nila, hindi lang kayo dapat hindi lang kayo dapat kilalin si Jesus, kundi dapat mag-observe din kayo sa old traditions. Yung old tradition, yung old covenant. Pero sinasabi ni Paul, teka, nililigaw nyo ang mga Kristiyano. Dapat tama ang inyong tinuturo kasi they are deceptive, no? So, isa pang tinuturo dito sa yung mysticism. So, ang mysticism naman, tinuturo nila, dapat kayo ay God can be known through worship and angels and seeing of visions. So, mayroon doong nakikita ang future, meron silang nire-reveal sa kanila Panginoon, at sabi nila, dapat ang mediator kay God, yung mga pag-worship sa angels. So ito yung pong form ito ng deceptive philosophies nandiyan sa 1819. Ito po yung mysticism. At yung panghuli, yung asceticism, ito po namin yung para tayo ay ma-purify yung ating spirit, magkakaroon sila ng mga extreme self-discipline, and they punish yung body nila at saka nire-renounce nila yung worldly pleasure. Kasi they want to attain yung high level of spiritualism sa pamamagitan ng punishment ng body nila. So ito po yung mga nagiging problema doon sa mga believers sa Colossians. So, and we are now under the grace of God. We are now under the grace of God and the supremacy. Ano ba supremacy ng New Covenant? Meron ba nakakaalam dito, mga kapatid? Sino? Kinanta natin dito, I speak Jesus, di ba? Ang ating Panginoong Kristo, no? Kasi the supremacy of the New Covenant is Jesus Christ. Yun po yung sentro ng ating pag-aaral at sentro po yun ng ating ministry, ng ating church. No? We have absolute freedom in Christ, pero dapat hindi twisted. No? So mahalaga na maintindihan natin kasi sinasabi niya, dapat magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Dapat tama ang ating pinag-aaralan, tama rin ang ating tinuturo. Dahil kung tayo ay nasa tamang katotohanan, ang Biblia ang magtuturo sa atin ng mga katotohanan. So para lalo natin maintindihan ito, mga kapatid, meron tayong 3 bagay na pag-aaralan sa Colossians 2. Kaya ako po binabanggit sa inyo, buksan nyo ang Colossians 2. Habang ako nagsasalita rito, binabasa nyo rin. Para nakikita nyo kung sinasabi ko ay nasa katotohanan, hindi naliligaw. No? Okay, so 3 bagay lang po ang ating pag-aaralan. Are you still with me, mga kapatid? Yung pong nasa Facebook Live, hindi ko kayo matatanong kasi naka-live kayo. Okay, so basahin po natin. Buksan natin ang Biblia at basahin natin. Habang nandiyan sa susunod na slide, the first one na ating pong titingnan dito, yung pong tinatawag na absolute freedom. Kapag tayo ay naranasan natin yung absolute freedom, no, tayo ngayon ay magkakaroon tayo ng freedom to deepen relationship with Christ. When we praise God because nagkaroon tayo ng water baptism ngayon. Nakita natin at their young age ay nagkaroon sila ng commitment kay Christ. No? And si Lord ay nasa atin. At ito na, tungnan natin mga kapatid, yung sinabi sa verses 6 to 9. Gusto ko pong basahin sa inyo sa Tagalog. Meron naman kayo dyan sa English dyan sa inyo. So, yamang tinanggap na nyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig nyo ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang tinuro sa inyo ng Diyos at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ito po yung maganda rito, mga kapatid. Sinabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintutunin ng mundong ito at ng mga taong hindi ayon kay Kristo. So, ano yung mga bagay na ito, mga kapatid? Sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So meron na tayong freedom sa ating Panginoon. Pero alam nyo dito, ang nakakalungkot dito, doon sa panahon nila, yung po mga Jewish Christian, sabi nila, tinuturo nila, dapat, katulad ngayon, nagkaroon tayo ng water baptism, pwede rin ituro ng iba. Para ikay maligtas, dapat magpabautismo ka. Tama ba yun o hindi? Wrong, sabi ni Pastor Alex. Tama ba si Pastor Alex? Yes, okay, salamat. May nag-agree kay Pastor Alex, no? So, narinig nyo sinabi niya kanina, ang water baptism, wala itong kaugnayan sa kaligtasan.
Nagkakaroon lang tayo ng kaligtasan dahil tinanggap natin si Jesus Christ. Tama ba? At papaano mo mapakikilala sa Panginoon, hindi sa mga tao, na ikaw ay mayroong kaligtasan? Di ba? Sa pamagitan ng pagbautismo, kasi si Jesus Christ, siya may nagpakita ng magandang example sa atin. Nagpabautismo siya, sumunod siya. Siya ay Diyos. At siya ay nagpabautismo. Gusto niya pakita dito sa atin, mga kapatid, ano? Ang submission, no? Ang obedience sa ating Panginoon. Alam nyo, sa Pilipinas, I think kung ito ay ano ba yung mga examples ng Philippines tradition o superstitious belief, ewan ko yung mga young generation kung maintindihan pa nila to. Halimbawa, kung ikaw ay magwawalis sa gabi, huwag ka daw magwawalis. Bakit daw? Mawawala swerte. Tama ba yun? Ano na natin yun, no? Nakagis na natin, di ba? So, halimbawa naman, kumakain ka sa dinner, tapos meron kang may aalis sa dinner, no? Sabi, bago ka umalis, ikot muna natin yung plato. Ba? Bakit daw kaya? Kasi, baka ma-aksidente ka kapag di namin to ginagawa. So, ikot nila. So, ito yung nakagis na natin, ng mga lumang superstitious belief na katulad din ng mga Hudyo, in relation sa mga Hudyo, tinuturo nila, yung mga nanimpalataya kay Jesus Christ, dapat silang mag-circumcise. Di ba? Yung mga nanampalataya kay Jesus Christ, dapat silang sumunod sa Sabat. Sabi ni Apostle Pablo, teka, wrong, kasi we are now under the new covenant. Kapag tayo, kasi inalis na tayo sa sumpa, mahalaga ang pagsunod. Katulad ngayon, it's not about the day, Sabado, Linggo, it's about your heart, yung relationship mo kay Christ. Yun po ang nagmamatter sa Kanya. Dahil may tama kang relationship kay Christ, nakakapunta ka pag-araw ng Linggo, nakakapunta ka sa mga Bible study, nakakakanta ka. Praise the Lord. Habang umaawit ang praise and worship, hindi ko mapigil lagi ang pag-iyak. And it's the power of God, di ba? I speak in the name of Jesus. Tama ba? Amen. So, alam mo, isa pa, siguro, marami pa kayong na alam, no? Dapat maglagay ng, ito nakita ko to nung ilang panahon, sabi ko, umuwi ako sa Pilipinas to, sabi ko, bakit yung sisiw, may namatay, pumunta ako sa libing. Nilalagay nila yung sisiw doon sa ibabaw ng kabaong. Ano sabi nila? Bakit? Kasi para daw makamit ang hustisya. So ito yung pala yung mga superstitious belief natin na ginagawa natin that we are not aware, hindi naman pala totoo. Pero nakagis na natin. Ito yung mga old tradition. No? We are now in the new covenant. Hindi na tayo, yung tinuturo din yung mga deceptive philosophies, paano lalago yung ating relationship with Christ kung tayo ay nakatali doon sa superstitious belief, sa mga old covenant na yon. Pero hindi ko sinasabing hindi na natin mali ang Old Covenant, kundi niliwanag lang ng New Covenant ang Old Testament, ng New Testament. Pinapakilala lang sa atin ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin nun. O dalawa na lang mga kapatid. Kapag nagpunta ka sa ospital at may nakita kang pusang itim, nagdadrive ka o naglalakad ka, ano sabi doon? Ay nako, malapit ka nang mamatay. Sabi nga. So, totoo ba yun? Hindi, dahil ang buhay naman natin ng Panginoon na nakakaalam, no? At panguli, ito. Sino rito nakakita sa bahay ng paru-paro? May lumilipad. No? Anong sabi? Anong sabi nila? Ha? Oo. May isa pa, no? Sabi niya, dinadalaw ka na ng kamag-anak mo na namatay. So, ang gagawin na iba, nagpe-pray ka na. At least natututo ka naman mag-pray, no? Pero, there are superstitious belief na hindi nakakatulong sa atin kung ating paglago, no, to yung tinatawag na absolute freedom. Magkakaroon lang tayo ng absolute freedom, no, ma-experience natin yung freedom na nagmumula sa Panginoon kung tayo ay magbabasa ng Biblia, mag-aaral, no, dadalo ng gawain katulad nito. At paano ba sila nagkaroon ng tunay na deepen yung kanilang relationship sa Panginoon? Dahil sila po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi tinuturo sa Biblia, sabi rito, yung freedom from sin and legalism. No? Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pinawalang bisa na ang lahat. Sabi po rito sa verse
14, pinawalambisan na ang lahat ng nasusulat sa alintuntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito dahil nung pinako si Kristo Jesus, napako na yon. Alam nyo, maging doon sa krus, nakikita nyo dyan, bakit wala na dyan yung nakapako sa krus? Kasi namatay na ang ating Panginoon sa krus at nabuhay na magmuli. Wala na siya doon sa krus. Ito'y simbolo na ang ating Panginoon ay pinako sa krus. Hello? Ang ating Panginoon ay nasa kanan ng Diyos. Siya ay Espiritu. Pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu para tayo ay makasama at maunawaan natin niya. Alam niyo, si Jesus Christ, kasama natin ngayon. Kung naniniwala tayo, kasama natin, siya ay nandito. Nasa puso mo dahil nung tinanggap mo si Jesus Christ, bilang Panginoon at pagligtas mo, siya ay nasa sa iyo. Lalakas at tatatag ang ating pananampalataya. Kasi we have freedom from false piety and asceticism. No? Meron na tayong mga iniligtas na tayo ng Panginoon. Meron na tayong fullness, meron na tayong completeness. Yung po susunod nating slide. Yung pong absolute freedom, ma-experience natin yung freedom to experience the fullness and completeness in Christ. Ito po ang sabi sa, basahin ko ulit sa Tagalog, sabi po rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ito po maganda sa 11. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, kundi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Ito po tinatawag na spiritual circumcision. Diba yung bata pa ako, natanda ako, mga 12 yata, no? Hindi ako nagpunta sa doktor, kundi doon sa may kalawang pa yata yung pagtutuli, no? Alam nyo, sabi nila, para kayo maging Kristiyano, dapat magpatuli ka. Teka, mali yun ah. Hindi ka magiging Kristiyano dahil ikaw ay nagpatuli. Ito ang tinuturo din ng mga Hudyo. Dapat kayo mga Kristiyano, ng mga Gentiles, ay maging katulad ng mga Jewish Christians. Nagpatuli rin kayo. At yun ay nakaugalian din natin, nalaman na pinasa sa atin, pass on from generation to generation. Hindi tayo maliligtas dahil tayo tinuli, kundi tayo naligtas, kundi nung tayo tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nasa sa worship tayo, mamaya ay pag-uusapan natin yan, no, kapatid. So, itutuloy ko lang yung pag-worship natin ngayon. And sa pamagitan, ito pa sinasabi, no, sa verse 17, sa 12, sa pamagitan ng bautismo, nalilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So ito po yung binabanggit mga kapatid. Alam niyo yung binabanggit dito sa freedom from sins, freedom from legal debt. No? Kanila, na habang umaawit po yung, nagustuhan ko po yung salitang, yung kantang, I speak Jesus. No? Your name is power, your name is healing, your name is life. At nagusto ko yung kinantang, yung lyrics na, Jesus for my family. Kapag pinag-usapan po natin yung family, napakahalaga po nito. Alam nyo, i-heal na Lord yung broken family, yung mga relationship ng family. Walang hindi pwedeng i-heal ng Panginoon. Dahil we speak in the name of Jesus. Kahit yung mga anak natin, nagkakaroon tayo ng problema, yung kapatid natin, yung asawa natin, if we speak in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Wala pong imposible sa Panginoon. At yung pong lyrics na tumimo sa akin, yung salitang, nakalimutan ko yung specific lyric, depression. Bakit depression? Alam nyo bakit? Naranasan ko, ako'y Kristiyano na. Nagkaroon ako ng depression. Hindi ko maintindihan. Alam niyo yung depression, matindi pala yun eh. Hindi kaya siyang explain. Dahil sa depression, sa mind ko, gusto ko na magpakamatay. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Malaki ang ginagawa ni Satanas para i-deceive tayo.
But we have Jesus. We have Lord. Alam niyo bakit sinasabi ko ito mga kapatid? Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, there's healing. There's power in the name of Jesus. From depression to victory. From curse to freedom. We have Jesus. There's power in the name of Jesus. Kung di dahil kay Jesus, wala na ako sa mundong ito. Because we have Jesus. There's power in the name of Jesus. And I speak in the name of Jesus. Hindi ako nahihiya, umiyak. Kasi I have Jesus. Sinasabi ko sa puso ko, because I have depression, but I have victory. I overcome depression because of Jesus. There's power in the name of Jesus. Wala na akong iba pang pwedeng sabihin, kundi si Jesus. Sinasabi ko to dahil napagtagumpayan ko ang depression na to. And the Lord is powerful, the Lord is great. And thank you, Jesus, because we have Jesus in us. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. At ito pong panghuli, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng absolute freedom. Ito ba, mga kapatid, is freedom to live in Christ's presence. Mga kapatid, gusto ko pong basahin sa inyo dito sa English at Tagalog. Sa English, Tagalog na lang. Sabi po rito, paano tayo magkakaroon ng absolute freedom sa pangalan ni Jesus? No? Sabi niya, kaya wag na kayong magpasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain at inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito po sinasabi. Ano po yung mga alituntunin ito, mga kapatid? Marami nagsasabi, ay bawal mo kainin yan. Natatanda ko tuloy noon, hindi ko nasasabi ayoko na pumunta sa church. Bakit? Sabi niya, kasi ang daming bawal. Bawal na ganito, bawal kumain, bawal ang gawin to. Hindi tinuturo ang bawal sa Biblia, kundi ang tinuturo ay freedom. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng freedom, ng kalayaan, ng absolute freedom. Kung maintindihan lang natin at malalasap natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, alam niyo dito po sa Biblia, ang sinabi dito ni Apostle Pablo sa English na, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival. Yung word po sa NIV, a new moon celebration, at sinabi doon, or Sabbath day. Ano ba ibig sabihin ng new moon celebration? Tinignan ko po to, ang meaning po nito sa Jewish tradition ay Rosh Chodesh. Ito po yung mark the beginning of a new month in the Hebrew calendar. So, kasi magkaiba yung lunar calendar at saka yung Hebrew calendar at saka yung calendar na Gregorian calendar. So, kapag dating ng new moon, nagse-celebrate nila to. At yung pong Sabbath, ito naman ito yung Jewish Sabbath na ino-observe nila from Friday evening to Saturday evening. No? Ito po yung day na kung saan meron silang rest and spiritual enrichment. So tinuturo nila dito, kaya nagkakaroon ng confusion, kaya hindi nagkakaroon ng freedom. Hindi nila maranasan ng freedom. Kasi nalilito ang mga tao eh. Kasi meron na tayong freedom kay Christ. Malaya na tayo. Pero ang mga Hudyo, hindi nagkakaroon ng kalayaan. Binabalik sila sa lumang alituntunin. Sinasabi ni Pablo, hindi mali yun. Alam niyo doon sa Acts chapter 15, nagkaroon sila ng pag-aaway. O hindi naman argument, hindi pag-aaway, kundi argument, kasi doon ang mga Kristiyano, mga apostles, maging mga bagong mananampalataya, ay sabi nila doon, dapat, yung mga Jewish Christians, sabi nila, dapat sumunod sila sa tradisyon. Yung pagtutuli, yung Sabbath, etc. Pero doon, naniwala sila na nag-speak sa kanila, si Paul, at sinabi nila, nandun rin si Peter, sinabi nila, maging ang mga Gentiles kasama natin, hindi tayo mga Hudyo, ang Holy Spirit bumababa rin sa kanila. So wala nang pagkakaiba ang Gentiles at saka mga Jews. Tayo po yung mga Gentiles. At ito pong Book of Colossians ay patungkol sa ating mga believers. So sinasabi nila, wag niyo nila ibalik sa lumang tradisyon. Nasa New Covenant na tayo eh. Nasa atin si Christ. Ito yung tamang katuruan. Hindi na natin sila pahirapan pa na sumunod sa lumang kaugalian. Kundi we have Jesus. May experience natin yung freedom
kay Christ, yung presence niya, kung tayo ay nasa, yung heart natin, meron tayong spiritual circumcision, ibinibigay na natin ang buhay natin kay Christ. Tayo ay nasa Kanya na. Kasi freedom, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. And dapat meron na tayong freedom from external judgment. Kasi yung iba, sabi nila, oy, bakit ka kumakain yan? Bawal yan. Pero lahat yun, sinasabi ng Panginoon sa kanila, tinanggal na yun ng Panginoon, inalis na yun. Meron na tayong kalayaan, hindi na tayo kinakailangan pang sumunod sa lumang alituntunin. Pero makakasunod tayo doon kung nasa sa atin na si Christ. Naintindihan na natin kasi we have the Spirit. Nasa sa atin si Christ. Sa sunod po rito, 17, ang mga ito ay anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan sa lahat ng ito. Sa 17, huwag kayong magpatangay sa mga nagpapakita ng mangaling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel, ipagmalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila sa kanilang isipang makalaman. So, meron tinatawag na false humility. Sinasabi nila sila yung mga religious. Pero malayo naman yung heart nila sa Diyos. Ang sinasabi nila, ilapit natin ang ating puso sa Panginoon. Kapag tayo malapit sa Panginoon, ma-experience natin yung presence ng Panginoon. Yes, may problema. Araw-araw naranasan natin yung problema. But we have Jesus. Naalis na sa atin yung pagiging judgmental spirit, kundi nasa sa atin natin yung love, yung grace ng Panginoon. Dahil tayo man ay tinubos ng ating Panginoon. Nasa atin na si Christ. Malaya na tayo, huwag na tayong bumalik doon. No? Sa ating mga kasalanan, dahil pinalaya na tayo. Mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan dahil kay Kristo. At si Kristo ang tutulong sa atin. At we have freedom from man-made regulation. Hindi na maibig sabihin nito, hindi na tayo susunod sa mga regulation. Kung di sinasabi nito, mayroon na tayong wisdom. We have freedom to live in Christ's presence. Nakakapagpuri tayo, praise God, nakakapagpuri tayo ngayon, nakapag-worship tayo ng may kalayaan dahil nasa sa atin si Kristo. Nakakaiyak tayo, nakakatawa tayo, nakakapalakpak tayo, at nakakapagpuri tayo sa ating pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At pang-conclusion, mga kapatid, absolute freedom, o pong tinatawag na unrestricted liberty. No? The first one is freedom to deepen relationship with Christ. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Palakasin natin ang ating ang relationship natin sa ating Panginoon. With freedom to experience the fullness and completeness in Christ. Lahat, nandun na, kumpleto na lahat. Wala nang 100% ibinigay na ng ating Panginoon sa atin ang lahat. Nasa atin ang Biblia at ibinigay pa sa atin ng Holy Spirit. Pinag-pray pa tayo ng ating Panginoon doon sa John chapter 15 kasama ang mga believers bago siya umalis. Pinag-pray niya tayo. Sabi ng Panginoon tayo, ipapadala sa atin ang Holy Spirit dahil makasama natin isang magiging kalakasan natin. We have Jesus. We have power in the name of Jesus. No? Your name is power. Sabi doon sa kanta kanina. Your name is healing, Jesus. Your name is life, Jesus. I speak Jesus. There is power in the name of Jesus. Jesus for my family. Sabihin nga natin sa bawat isa natin, sa family natin. Sabay-sabay tayo. Jesus for my family. Jesus for my family. Ililigtas tayo ng Panginoon, papagaling tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi lamang tayo, kundi ang ating mga anak, ang ating family. Because we have Jesus. I speak the holy name of Jesus. At panghuli, we have freedom to live in Christ's presence. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, hindi na tayo manatili sa bondage, kundi meron tayong freedom. Pwede na tayo kumanta, umawit, magpuri sa Panginoon, magyakapan, salo-salo mamaya, ano naman gawin natin? Wala nang mga malice, wala nang mga hindrances, o wala nang mga something na nagbabother sa atin because we have Jesus in our heart. Amen ba? Tayo purihin natin ang ating Panginoon sa oras na to at ako po ipapakasan ko sa prayer. Salamat po Panginoon, O Lord, because we have Jesus, we have freedom, at naranasan namin Panginoon ang freedom na to dahil sa iyo. Thank you Lord sa iyong pag-ibig at ang dalangin ko sa lahat
nakasama namin sa worship ngayon, sa lugar na to at maging doon sa Facebook Live, Panginoon, nakasama namin sa pag-worship ngayon ay maranasan din nila ang healing, ang power, ang kapangyarihan mo. And Jesus, I pray, Jesus, for my family, for their families, for their loved ones, I speak in the name of Jesus, to God be the glory, in Jesus' name, amen and amen. Praise God. Salamat po, Pastor, sa isang very challenging na mensahe ng ating pong Panginoon. At muli ay nais ko pong i-present po sa inyo ang ating pong mga bagong kapatid natin sa Panginoon. Pero bago po yan, bago ko po muling i-present po sa inyo, para i-welcome po yung ating pong mga kapatid na mga nabautismuhan, the Word of God says in Colossians chapter 3 verse 17, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him." Alam niyo po, I believe with all my heart na nagpapasalamat po at nagbibigay po tayo because someone did or something good sa buhay po natin. Tama po ba? Okay. Thanksgiving or giving is a response, not a work. Hindi po ito isang gawa. And as part of our worship celebration tonight, lagi po natin tatandaan that giving, mga kapatid, is not something na we do out of fear or we do out of obligation po natin sa ating po Panginoon. Hindi po. But we give because the Lord first gave us. Una pong nagbigay ang ating po Panginoon. Kaya tayo nakapagbibigay. Kaya tayo nagbibigay dahil tayo po ay pinagpala po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya sa ating po pagbibigay po is our way of acknowledging that the Lord is our ultimate source and our provider. Pwede po ba sabihin po natin, our source, sige po, say it once again, ultimate source, Ultimate source. and our provider. Our provider. Yun po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. At dahil po dyan, there's an opportunity for us to give through our online. Makikita po natin sa ating pong screen yung ating pong account number po ng ating pong church for giving our tithes and offering. And then we have an envelope for in cash. Andun po sa likod at the back sa sharing table po natin. Makikita po natin po doon. Kaya napakasarap po. It's a big privilege po for us na tayo po'y makapagbigay ng buong puso at may kagalakan sa ating pong Panginoon. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father. Thank you, Father God, for you are our source. You are our provider. That's why we can give, Lord God. And we give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po. Nais ko pong tawagin muli yung atin pong mga binaptize po natin sa gabi pong ito. Sige po, let's give the Lord a clap offering ang Larita Brothers. Yan. And si Kuya Dave and Ate Divine. Yan. Sige po, praise God. Dito po tayo. Yan. So, ang ating church ay gusto naming bigyan kayo ng token na nagsasabi na loves kayo ng ating pong church, ng Phil and Said family. Sige po, pwede po nating iabot po sa kanila. Sige po. Yan. Yon. Alright. Sige po. Once again, let's welcome our brothers and sister in Christ. Sila po ngayon ay legit na mga kapatid po natin sa Panginoon. Hallelujah! Pwede po ba let's all stand and let's speak blessing. Sige po, let's extend our hands. Panalangin po natin sila muli and let's speak blessing sa buhay po ng mga kabataan po ito. Let's pray. Thank you, God, for your goodness, for your mercy, for your covering and protection, Panginoon, sa mga kabataang ito, Panginoon. Father, we speak and we declare, Lord God, na ang buhay ng mga kabataang ito ay magagamit para sa iyong kapurihan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat hakbang na gagawin po nila sa kanilang spiritual na buhay, sila ay magtatagumpay, Panginoon. Thank you, God. We bless you
And we praise you, Lord God, sa buhay ng mga kabataang ito. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Welcome. Okay, so as we could, before po tayo mag-continue po sa ating pong pananambahan, sa pagsamba sa ating pong Panginoon, meron lang po tayong short at na short na konting announcement po. Let's call our as one of our elders, si Sister Janet po. Meron lang po siyang napaka-importanting bagay na isasabihin po sa atin. Okay. Andyan pa po ba kayo? Praise God. Okay, good evening po. I-announce ko lang din po kasi every Sunday meron tayong worship service. So every fortnight meron tayong shared dinner, but in between, ibig sabihin, next Sunday meron naman tayong afternoon tea or snacks. So it will be sagot na ng church. Meron tayong coffee, tea, and milk, and bread or biscuits. So yun po, every fortnight, i-follow up ko din ulit at saka i-remind ko kayo kung anong schedule nyo sa ating shared dinner. Yun lamang po. Salamat po. Again narinig po natin. Alternate po yan. So tonight, meron po tayong dinner. Next Sunday, meron po tayong coffee, tea, parang snacks. Then sunod po ulit, may dinner po ulit tayo. Thank you, Sister Janet. Salamat po. Okay, let's continue to worship our God sa gabi pong ito as we close. Come on. Hallelujah, let's sing. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let's sing that again, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. There's joy
quiet. Let's shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is truly in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Come on, church. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is truly in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. 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 We praise you, Jesus. We shout your praise. We speak, Jesus. Amen. Praise the Lord. Let us close in prayer. Purihin ka, O Diyos. We shout in the name of Jesus. We shout in the name of the Lord. Panginoon, naranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Hanggang sa oras na to at hanggang pag-alis namin sa lugar na to, ay mararanasan pa rin namin ang aming presensya. And we pray, O Lord, ang isang linggong darating na to sa buhay namin ay patuloy ang presence mo ang mararanasan namin. Purihin ang iyong pangalan at sa amin pong pansamantalang pagtatapos, Panginoon, sa lugar na to ay we declare victory. We declare love. We declare power in the name of Jesus. And Lord, ibigay mo sa amin ang bendisyon na hindi pa namin naranasan, ang tagumpay na to na nagmumula sa iyo. I-receive namin ito in the name of Jesus. May you be healed. May you receive the power of the Holy Spirit. May the love of Christ be with you in the name of Jesus. And we pray in the name of Jesus, may the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. And shout out your